WPL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-6 na araw sa buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan. Isang makulimlim na araw ng Martes. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District. Siyempre, the man behind the LBKM, CDDS Police Colonel Benliner Capili. Maaari nyo po kaming panoorin live sa FBDWBL live streaming Lingkod ng Bayan, sa YouTube, at sa inyong talapitan sa radyo. Maaari nyo kaming pakinggan, DWBL 1242 kHz AM band. Ang programang ito ay handag sa atin ng Sonar at ng JB Stark Gaming Company. Ngayon pong araw na ito ay mapalad tayo, no? Kasama natin, ibulong natin yung champion of the champion. Magaling din daw na dancer. Pero bago yan, bago natin pakilala ating mga panauhin, siyempre tatanggap tayo ng ilang pag-uulat mula po sa Eastern Police District, PNN Police Reporters. At siyempre hindi ko kakalimutan dahil nakakapagpasaya po kapag siya ang ngumiti, ang aking co-anchor, Police Major Darius Agmalio. Partner? Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa atin. Akala ko, ma'am, nakalimutan mo na ako. Okay. Binabati ko na rin po, ma'am, ang ating ama ng pambansang pulisya. Walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda Jr. Sir, happy viewing po. Ganun na rin po ang ating Regional Director ng NCRPO, si Police Major General Edgar Alan Akubo. Sir,
Snappy salute, sir. And then, of course, ang ating napakasipag na District Director ng Eastern Police District, walang iba kundi si Police Brigadier General Attorney Welson Asueta. Sir, ganun din po ang ating masisipag na command group. Police Colonel Oscar Hasildo, ang ating DDDA. Police Colonel Jesse Tamayo, ang ating DDDO. Sir, happy viewing po. Ganun din po ang ating author, isa sa mga author ng Lingkod Bayan, ating CDDS. Walang iba kundi si Police Colonel Ben Liner Capile. Sir, happy viewing po. Ganon din po ang mamaya papakilala natin ating guest, Ma'am Flori. At Ma'am Flori, binabati na rin kita ng isang mainit-init-init na tanghali po sa inyo. Mainit daw, kulimlim eh. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Gayon din sa Action Man. Okay, mamaya po ay tulad na nabanggit ko kanina, no, atin pong ika nga, no, bibigyan din ng pagkakataon na iparating naman yung accomplishment ng ating vlogger, dancer at awardee sila, no, ng kailan lang na ginawa ang Philippine National Dance Athlete. Ayun, Philippine Dance Fitness Ambassador. Siya yun. Mamaya po ipapakilala natin ang ating mga panauhin. 5 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay andag sa atin ng Sonar at ng JB Stark Gaming Company. Okay, this time atin pong tanggapin ang ilang pag-uulat mula po sa EPD. Mula po kay Staff Sergeant Joy Mikael. Joy, pasok. Episode ng Marriage Enrichment Seminar sa nagawa ng EPD. Ng programa ng PNP na serbisyong nagkakaisa at kasimbayanan, ang Eastern Police District ay nagsagawa ng ika-5 yugto ng Marriage Enrichment Seminar para sa mga kapulisan at interfaith leaders and life coaches ng EPD na ginanap sa CCF Ayala Malls, Feliz. Ang nasabing aktibidad ay pinasinayaan ni Police Colonel Ben Liner L. Capili, Chief District Directorial Staff, kasama ng mga Council of Interfaith Leaders and Life Coaches. Layunin ng programang ito na pagtibayin ang relasyon, pagkasama at pananampalataya ng mga mag-asawa. Inaasahan na ang ganitong programa ay magpapatuloy pa upang magsilbing inspirasyon sa ating mga kapulisan, maging ang ating mga mamamayan na mas lalong pagtibayin pa ang pananampalataya sa Diyos na siyang magpapatatag sa kanilang buhay mag-asawa at ang kanilang buong pamilya. Samantala, good deeds muling ipinamalas ng kapulisan ng EPD. Missing person muling nakapiling ang pamilya sa tulong ng mga kapulisan ng EPD DMFB. Ayon sa mga rumespondeng DMFB personnel, habang sila'y MRT Ortigas Station, ay napukaw ang kanilang atensyon sa gisa at agad nilang itong nilapitan. Biguman ng mga kapulisan na makakuha ng sapat na impormasyon ukol sa kanilang kamag-anak na maaari nilang matawagan o maimpormahan, ay naging maparaan ang mga ito at sinubukang hanapin ng kanyang pamilya gamit ang social media. Dito nalaman ng mga kapulisan na ang kasama nilang ginang ay ilang araw nang pinaghahanap ng kanyang pamilya. Kaya minabuti nilang tawagan ang naturang babae na nag-post na kinilalang si Nanay Evelyn upang ipalam ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Kaya tiniyak ng mga kapulisan na makauwing ligtas ang ginang sa kanyang pamilya. Kanilang inalalayan hanggang sa dumating si Nanay Evelyn na siyang sumundo sa kanya. Taos-puso ang pasasalamat ni Nanay Evelyn sa kabutihang loob at malasakit na pinamalas ng mga kapulisan. Tunay ngang hindi matatawaran ang dedikasyong pinapamalas ng kapulisan ng Eastern Police District sa ngalan ng serbisyo publiko. Hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, patunay lamang ito na mas lalo pang magpapabuti ng ugnayang kapulisan at komunidad tungo sa mas payapa at progresibong pamayanan. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Staff Sergeant Joy Maris Micael. Okay, this time atin naman tanggapin ang mula kay Patrolwoman Mel Loquias. Mula sa Marikina City Police Station, wala nang takas ng lalaking sospek nang madakip siya sa ikinasang manhunt operation
ng Marikina City Police Station Intelligence Section Unit sa San Isidro, Antipolo City. Tinuturing na leader ng Hariboy Criminal Group ang 20 anyos na suspect na kinilalang si Hariboy Perez alias Potpot na ilang buwan nang tinutugis na otoridad. At nito lamang Abril taong kasalukuyan, makaraan ng isang buwan matapos madakip ang isa sa kaniyang mga miyembro sa Tondo, Manila na kinilalang si Easy. Nadakip na din ang leader ng grupo nito lamang Mayo taong kasalukuyan matapos ang ilang buwang pagtatago. Wanted sa kasong robbery hold-up ang nabanggit na criminal group kaya tiniyak ng mga otoridad ang agarang pagkahuli ng mga sospek upang hindi na makapagbiktima pa. Sa kasalukuyan ay nakakulong na ang naarestong sospek sa Marikina PNP Custodial Facility upang harapin ang patong-patong na kasong isinampa laban sa kanya. At yan po ang ulat mula sa Marikina City Police Station. Arestado naman ng San Juan PNP ang lalaking sangkot sa pananaksak. Wala sa huwisyo dahil sa kalasingan ang lalaking sospek nang arestuhin siya ng mga tauhan ng Police Substation 3 ng San Juan City sa kahabaan ng Blumentet Street, Barangay Kabayanan ng nasambit na lungsod. Ayon sa report, sospek sa pananaksak ang naarestong lalaki na kinilalang si alias Dindo, 44 anyos. Dahil sa kalasingan na humantong sa madugong insidente, ang masaya sanang inuman ng sospek at ng kasamahan din nitong isang vendor. Nang matanggap ang mga otoridad ang sumbong, agad nagresponde ang mga otoridad sa lugar at naaresto ang sospek. Nagtamo ng saksak sa lieg at kanang dibdib ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Habang ang sospek ay nasa kustudiya na ng nasabing himpilan at sasampahan ng kasong frustrated homicide. At yan po mga ulat mula sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melin Biloquias. Okay, maraming salamat sa ating EPD PNN reporters, police reporters. We have 11 minutes after 12 o'clock. So during the interview, we're going to play yung walang ABP, no? Yung mga pictures. Pero meanwhile, habang piniplay mo, no? Siguro I would rather give the introduction. Okay, maraming salamat sa ating kay engineer, ano? Thank you kay Engineer Nold. In 2002 to 2007, she was the Assistant Chief Police Community Relations Division, Special Action Force. 2007 to 2016, she was the Acting Chief Public Information Division, DPZR, Directorate for Police Community Relations. She's been the Executive Assistant to the Director, DPCR, 2017. Assistant Chief Family, Juvenile, Gender and Development, DPCR. Police Advisor, United Nations Mission in South Sudan, UNMISS. That was 2019. 2022 Administrative Officer, Directorate for Police Community Relations. '22 2022 to present, Acting Chief Regional Police Community Affairs and Development Unit,
National Capital Region. She is specialized in training, instructor development course, civil affairs course, human resource management officers course, police community relations specialized course, specialist. Finance officer course, police media relations course, civil military operations officers course, diplomatic security and protection course. Okay, this time, hindi na natin bibigay yung kanyang educational background, no? Kasi dun lang sa experiences niya and assignments niya, no? Nakita naman natin yung expertise ng ating opisyal na nasa tabi ko ngayon. The Acting Chief Regional Police Community Affairs and Development Unit, National Capital Region with us is Police Lieutenant Colonel Nieves Año Nuevo de la Peña. Magandang tanghali po. With me is my co-anchor, Major Agmaliw. Magandang tanghali po, ma'am. Go ahead, ma'am. Okay, magandang tanghali po, Ma'am Flory. At syempre po sa ating kasamahan dito sa studio, si Police Major Darius Agmaliw. At kasama din po natin dito sa studio ang... Mamaya, ipapakilala natin, ano? Okay po, ma'am. Okay. Excited na si ma'am na ipakilala yung nasa tabi niya. Partner, mamaya ka na magsalita. Ipapakilala ko na. Kasi baka mamaya bigla mo na siyang tanungin, ano? He's the team leader, PNP Dance and Fitness Team, National Officer, PNP Content Creator Group, Blogger, PNP National Dance Athlete Coach, Philippines Dance Fitness Ambassador, and the 2017 Mr. Dance Fitness Philippine Grand Winner. Oh, hindi na nakakagulat. Ay kanila rin pong natamo ang Grand Champion AFP PNP PCG Olympics 2019 Modern Dance Competition. Mag-aral ka na, Major Agmaliw. First runner-up, AFP PNP PCG Olympics 2022 Cheer Dance Competition. First runner-up, DILG Bida Sports Fest Team Ballroom Dance Competition 2023, flexible, no? Kahit saan. Ballroom. Siyempre, we are very honored na ipakilala po sa inyo ang bata pa, sa kanyang murang edad ay napakatalentado, no? With us is Police Staff Sergeant Neil Dennis G. Suniga. Walang hindi nakakakilala sa kanya, no? He's very popular vlogger ng Philippine National Police. Pabatiin natin siya, Major Agmaliw. Good afternoon po sa ating lahat, sa mga viewers po natin, mga followers po ng ating PNP Content Creators Group and ni Coach Dennis Zuniga, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakita nyo na. Yung siya ay, ano nga ba yung nakita ko kanina? Fitness Ambassador. Okay, this time partner, say hi sa ating mga guests. Once again, welcome po sa Lingkod ng Bayan natin, ang programa nating ito na in cooperation sa ating mga Eastern Police District. Ano? Mama, magme-message pa si Mama. Hindi na magme-message Okay, si start na Ma'am. po tayo, Ma'am. Oh, No? syempre, no? Opo. Sabi ko lang sa'yo, baka kala mo nakalimutan kita. So this time, syempre, para sa kabatiran ng ating mga giliw na tigapakinig, ating mga viewers, the program is, we are more on education, information, syempre updating ng unit na nakakasama po natin dito po sa programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. So para po sa kabatiran natin mga kababayan, let's all know, no? From our very good police officer, no? Ang dami niyang accomplishment.
Ang dami niyang assignment, no? Alamin na muna natin kung ano ang mandato at ano ang PICAG. Again, PICAG is Police Community Affairs and Development Division. Ma'am, go ahead. Okay, Ma'am Flory, unang-una batiin ko muna yung aming direktor na nanonood ngayon, ang ating direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Colonel Lou Frias Evangelista. Good afternoon po, sir. So ma'am po, ang PICAG ay isang national support unit po ng PNP. Kami po yung operating arm ng Directorate for Police Community Relations na nag-i-implement po ng mga PCR programs and activities ng PNP sa ating community. And medyo mahaba-haba po ma'am yung history po ng ating PCRG kasi ikaw din, even you, alam niyo po kung anong pinanggalingan ng PCRG bago pa siya naging PICAG. Naalala na naman ni ma'am kasi daw, nakita daw niya ako, bata pa ako, nandun ako saan. Yes ma'am. Okay, go ahead ma'am. Ang PICAG po ma'am, na-rename lang po siya nitong January 2019. Oo, this was the previous PCR. Yes po, Ayun, PCRG go ahead, po ma'am. siya dati. Oo, Police Community Relations Group. Opo. So by virtue of NAPOLCOM Resolution number 2019-044, ang PCRG po natin was renamed Police Community Affairs and Development Group. So nagiging PICAG siya. At dito po ma'am, mas pinalawak natin yung trabaho at functions ng PICAG, no? Dito po nag-establish tayo ng 17 Regional Community Affairs and Development Unit or yung tinatawag nating RPCADUS at kasama na po dyan ang ating RPCADU NCR. So, PICAG is headed by our acting director, Police Colonel Lou F. Evangelista. Then yung ating DDA po, Police Colonel Rogelio P. Simon. Ang ating DDO, Police Colonel Warren Gaspar Tulito. Then ang ating CS or Chief of Staff, Police Colonel Marvin Josaro. And ang PICAG po ay meron po siyang 6 na divisions and 17 RPCADUs established nationwide. Ayan po, ma'am. Okay, ang haba nga, no? Anyway, naalala kasi ko ni Mama, no? Napag-usapan namin kanina. Hi, Diwata. O, special mention ka. And Sir Tulito, and ganun kay Sir Saro, syempre si Direktora, no? Magandang tanghali kay Police Colonel Lou Evangelista. Okay, partner, alam ko may idadagdag ka pa, pero nagkakumustahan nga kami para kasing ang buong assignment ni Ma'am is talagang nag-revolve doon sa PCRG, DPCR. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, DPCR is higher than PCRG. This is the Directorate for Police Community Relations Group. When yung PCRG natin, kanina binanggit ni Ma'am kanina, it was parang renamed, no? Siya. Oo, from PCRG to PICAG. Okay, partner? Yes ma'am, follow-up question na rin po natin. Nabanggit kanina ni ma'am na may mga division ng PICAG. Maaari bang mabanggit ma'am dito yung mga function nila para malaman po natin? Okay po. Actually, ang pinaka functions po ng ating mga divisions ng PICAG, meron po tayong 6. Ito po yung una po itong ARMD or Administrative and Resource Management Division. Sila po yung namamahala o nagsusupervise sa mga administrative requirements ng PICAG, gaya ng movement and reassignment of personnel, recruitment, conduct of trainings and seminars, monitor and conduct performance evaluation of all PICAG personnel. Then yung pangalawa, meron tayong Operations Management Division or OMD. Sila naman po yung nag-a-assist at nagbibigay ng advice sa ating director sa mga bagay na patungkol sa operations, intelligence, and security. Sila din ang nagpe-prepare, nagko-coordinate and issue operational plans, guidelines set by the director PICAG. Ito po yung sila po yung tumutulong sa ating director para pagplanuhan or pagplanuhin kung ano yung mga programs and activities na gagawin ng ating PICAG divisions and the RPCADUs. Then we have also the Community Affairs and Development Division. Ito po yung CAD natin. Sila naman po yung i-implement ng mga PCR programs natin and activities sa ating community.
gaya ng paggandak ng mga community outreach programs, caravans. Ito po yung ating mga anti-illegal drugs, anti-criminality, anti-insurgency, and anti-terrorism campaigns. Sila din yung nagsisilbing secretariat sa lahat ng sa ating secretariat ng ating disaster risk and management. So sila din po yung nag-accredit ng ating mga NGOs na gustong magpa-accredit sa PNP. Oo nga pala, speaking of NGO partner, i-break ko muna yung sinasagot sa'yo ni Ma'am, Kasi noon pa man, nung unang panahon, hindi lingid sa ating kaalaman that there are those non-government organizations wherein they have to be accredited sa krame. Kasi there are instances like nagagawa-gawa sila from the outside and they've been doing, and they've been using, Yes, yung ma'am. Philippine National Police. But Yes, with the creation na they have to na mag-pa-accredit doon na lessen yung So isa yon. Congratulations na ika nga monitored Yes, ng ma'am. PICAG ang ating mga NGOs outside. Yes, ma'am. Meron po tayong nilabas ang PNP, ma'am, ng mga requirements para po yung ating mga gustong magpa-accredit. Opo. Yes, ma'am, may mga requirements po siya. Pwede po nilang kunin ito sa ating Community Affairs and Development May Division. website na rin na Opo. mag-ano. Kasi doon po nila makikita at pwede silang mag-coordinate para mabigyan sila ng mga listahan ng requirements para ma-accredit po sila. Okay, go ahead, ma'am. May pinutol lang ako kasi partner kasi noon unang panahon pa, magkakabukuhan na naman kami ng edad ni ma'am. Kasi kahit na si ma'am ay nasa ganitong taas na ng kanyang posisyon, pero bata pa yan, Kasi naging problema po noon, ma'am, 'di ba, yung mga creation ng Yes NGOs outside and ginagamit lang Yes yung po. PNP. But with the creation or with the monitoring na ginagawa ng PICAG, pwede na agad maiparating sa kanila if in case there will be mga untoward na mga ginagawa, ay Yes, nakokol agad ang attention Yes, niya. ma'am. At saka para maiwasan din natin, ma'am, yung mga fake groups, yung mga illegal na isa grupo. yun, Kasi merong oo. gumagamit sa PNP, ginagamit Oo. yung SEAL, kung sino-sino na lang. Lalo Tapos hindi na- naman sila Tsaka lalo accredited. na pag pasintabi po, hindi po natin sinasabing ito ay ginagawa ng lahat. Pero we are very thankful na may monitoring kasi sayang naman kung yung mga taong may dedikasyon talaga na tumulong sa ating mga alagad ng batas nasisira nung ay mga ginagamit na. Yes po. Noon nauuso noon kasi yung nagkakaroon ng mga solicitation, doon yun ang nakakalungkot when in fact wala pong knowledge, yung so with the program na ina-accredit ninyo, everyone is being monitored. Okay, dugtungan ko na to partner bago tayo mag-station break. Ano po ang recent significant accomplishments ng PICAG in support of the 5 focused agenda ng Chief PNP at BIDA program ng DILG? Go ahead, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, ito po yung magandang balita kasi may maganda pong mga accomplishments na nagawa ang PICAG ngayon. So isa po dito yung matagumpay po na nailunsad ng PICAG at syempre po sa pamumuno ng ating Philippine National Police. Ito pong Sumbong Nyo Action Agad. Siguro familiar na po kayo dito, ma'am, kasi po siya, parang pinalawak, mas pinaganda itong programa na to na po siya, na-launch po siya noong May 22, 2023 na pinangunahan po ng ating Chief PNP. Kasama po dito Meron ang pa ating- tayong isumbong. That Yes, is the mama, yes. program, Opo, Sumbong Okay. Nyo Action Agad. So, yung may isumbong and sumbong mo action agad goes together. Yes, ma'am. Kasi po Okay. yung isumbong, ito po yung function ng ating CRMC, yung ating Complaints Referral Monitoring Center. Ang Sumbong Nyo Action Agad naman, ito po yung programa natin sa TV. Go Hindi ahead, po. ma'am. Partner, bago ka magtanong kay ma'am, muli po, maaari nyo kaming panoorin live sa FBDWBL live streaming, Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Hello sa Action Man. The Action Man is watching. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng hapon. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusubaybay sa programang Lingkod ng Bayan. Okay, ibalik na natin yung aking partner. Dahil mamaya po, yung ating naipakilala kanina ay ika nga magbibigay din naman ng update ng mga activities nila. Wherein, sabi ko nga sa inyo, tayo po ay, yan yung sinasabi natin, ma'am, na the other side of the Philippine National Police. We have talented member of the Philippine National Police. We have our professional members. Mga professional po, yung ika nga yung kanilang mga profesyon. Meron tayong mga doktor, mga abogado, lahat meron kami. And we also have these talented young Philippine National Police members. Like yung nandun sa dulo, hindi lang siya vlogger, dancer, natawagan ko ng pansin, ballroom. Yun. Yung trainer din ng ballroom. Okay, partner? Yes, ma'am. Follow-up question na rin po, no? Nabanggit ni ma'am kanina na mayroon silang Complaint Referral Monitoring Center, yung CRMC, no? Maaari niyo po bang, ma'am, na ipaliwanag o elaborate itong programa na to? At saka maaari po nating sabihin kung sino-sino yung mga pwedeng mag-file ng complaint o hingi ng tulong sa tanggapan ng CRMC, ma'am. Yes po. Ang PKG po ay meron po tayong isang opisina na ang pangalan ay Complaints Referral Monitoring Center. Ito po yung nagre-receive ng lahat ng reports or complaints na pina-file po ng ating mamamayan sa PNP po. Then sila din yung nag-i-evaluate, no, nagka-classify and monitor the reports doon sa mga complaints na kanilang na-receive. So dito po sa ating CRMC, lahat po ay pwedeng dumulog, no, sa ating CRMC, kahit po yung ating OFW na nasa iba't ibang panig po ng ating mundo. Pwede po silang magsumbong via different platforms. Marami po tayong mga pamamaraan or avenue para i-reach out ang ating CRMC. Ayan po, naka-flash po sa ating screen, no, yung mga contact numbers, mga social media pages. So, diyan po natin sila ma-reach out. And of course, doon po sa ating programa, itong bagong launch natin, yung Sumbong Nyo, Action Agad. Then, kung sino po yung mga gustong bumisita naman na physical, pwede po silang pumunta sa ating opisina sa loob po ng Campo Crame. Yung hanapin nyo lang po yung PKG building, nandun po yung ating Complaints Monitoring and Referral Center. Okay. Siyempre, napakaraming accomplishments ng PKG, no? Alamin naman natin yung expertise ng kanilang mga tauhan, ano? Paano ba sinasanay ng PKG ang mga tauhan nito para mas maging effective and efficient sa kanilang mga gawain? Yan ma'am, actually ang PKG po ma'am, tinitingnan po talaga natin kung paano po natin maging makapacitate, ma-enhance yung skills and capabilities ng ating mga personnel. So marami po tayong mga training, seminars, mga courses na ino-offer para sa ating personnel, gaya po ng Police Community Affairs and Development Course. Ito po yung mga training na ginagawa para sa mga na-assign sa PCR. Then may mga cross-training din po tayo ma'am na kinukuha sa Armed Forces of the Philippines. Opo, ito po yung Civil Military Operations and itong Civil Affairs. So meron po kaming collaboration with AFP para sa mga trainings na ganito. Then we have a social media seminar para po mas magiging skillful yung ating mga personnel sa pag-handle at saka pag-manage ng ating mga social media accounts, kasi napapansin nyo ma'am, talagang lahat ng PNP offices ngayon may kanya-kanyang social media accounts. Kanya-kanya.
Then ito pong ating social media production. Kasi nga, gaya po nito, meron na tayong mga radio stations, FB Live, yung ating mga Sumbong Yung Action Agad, may PNN na rin tayo ma'am, yung YouTube channel natin. So dito, para mahasa po natin yung ating mga police correspondents, yung mga nagre-report po sa ating PNN, so nagkakandak po tayo ng ng social media production and TV production training. Kumakailan lang na nagsagawa ang PICAG ng trainings, lalong-lalo na doon sa mga police correspondents natin dito sa NCRPO. Then, At saka isang bagay niyan, partner, katulad niyan, yung kasama mo, yung nasa tabi mo, no? Yan ang vlogger ng buong Philippine National Police. Yes po. Oo. Kasi may mga ilang stations, may mga ilang district offices na wherein they have their own vloggers also. But ito pong kasama natin ngayon ay vlogger ng kabuuan ng Philippine National Police. Go ahead. yes ma'am. Yun po. So marami pa pong iba no na mga trainings and seminars para po mas ma-enhance natin at mas gumaling pa yung ating mga PNP personnel. Okay, partner. Yes. May masasabi ka pa ba? Wala ma'am. Punong-puno si mama, no? Di ka We have libre ma'am. 35 minutes after 12 o'clock. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Handog sa inyo ng Sonar at ng JB Stark Gaming Company. Okay, partner. Yes ma'am, follow-up question ulit po. Ano naman po ang mandato ng Regional Police Community Affairs and Development Unit ng National Capital Region ng PICAG po? Yes po, nabanggit po natin no dahil doon sa restructuring ng PICAG, nagkaroon po tayo ng 17 Regional Police Community Affairs and Development Units. Entire? Yes Or ma'am, the entire lahat ng country? regions na po. Ma'am, kami po yung Regional Support Unit. Kami po yung tumutulong para mas ma-implement po natin ng mas maganda, mas maayos at mas malawak na mga PCR activity sa ating community. Tayo din po yung tumutulong para i-document ng lahat ng mga significant accomplishments, yung activities ng ating mga PROs, ng ating PNP, para maano po natin i-disseminate po natin sa iba't ibang platforms gaya ng social media, radio, TV, sa print. So tinutulungan po natin siya para mas malawak po yung magiging coverage ng ating mga reports. Then pumupunta din po tayo sa community, yung mga community engagements natin. So bali nagbibigay po tayo ng support sa ating mga PNP units and offices. Yun po. Okay, partner. Yes ma'am, ano naman po yung significant accomplishment po ng NCR PICAG po? Yes po, actually marami po tayong mga nagiging accomplishments, and of course this is in collaboration with our RCAD, yung ating Regional Community Affairs and Development divisions po ng ating PROs. So isa na po dito yung pagkandak natin ng social media seminar na ginawa din po ng RPCADU NCR. Then marami po kaming community engagement, mamaya i-explain po ng ating kasamang sikat na vlogger natin, at the same time yung ating team leader ng PNP Dance and Fitness Team. Then nagkakandak din tayo ng Info Drive ng Anti-Illegal Drugs and Crime Prevention Safety. Kasi pumupunta din tayo sa mga schools, sa mga communities, sa barangays, para mabigyan din sila ng kaalaman, no? So kung paano maging safe. Then tayo din po ang namumuno at namamahala ng ating mga social media accounts para po magkakaroon po tayo ng magandang engagements. Yung mga na-handle natin ng maayos at minamanage. Then dito po, kasama din po tayo sa nagre-report dito sa ating PNN, yung ating Police News Network, no? Yung ating mga news correspondents na nanggagaling din po sa ating RPCADU NCR. Kasama po yung ating mga PNN sa NCRPO. So napakagaling po ng ating mga police news correspondents. Okay, umabot na tayo doon sa aking pinakahihintayan. No? Kaya lang nangihinayang ako kasi before nabanggit lang sa atin kasama yung vlogger, no? Kung ako lang ay na-inform prior to this, hiningan ko ng clip yung kanilang dance troupe, yung kanilang mga activities wherein it gained honor, no, sa ating mga kapulisan, of course. Isipin nyo, first runner-up, up to the latest accomplishment
Kaya lang, hindi ba ano 'to, ballroom? Anyway, tulad po na nabanggit natin, kanina, yung ating, pangkalahatang, vlogger ng Philippine National Police is with us. He will give us yung, kanilang, mga best, practices at, mga ginagawa nila sa community. Siyempre, once again, si Police Staff Sergeant Neil Dennis Zuniga. How do we call you? Coach Dennis. Coach Dennis. Yes, Oh, ma'am. Coach Dennis. Wow. Yes po. Go ahead, go ahead. Yes, ma'am. Thank you very much po. No? So isa rin po sa ating best accomplishment ng ating PKG NCR and the whole Police Community Affairs and Development Group is yung sa pamamagitan po ng ating dance fitness na ginagawa or kinakandak sa ating community, kung saan po ang ating mga kapulisan is mas pinapatibay po yung engagement na tinatawag po natin sa ating mga kababayan. So actually po ma'am, ang laki po ng tulong po na ginagawa po ng ating PNP Dance and Fitness Team dahil po sa pamamagitan po nito, no, nagbibigay tayo ng free fitness class, wala po itong bayad. So we are extending our service hindi lamang po to serve and protect, yung pangalagaan ang kanilang ang ating katahimikan ng ating pamayanan, ganun din po yung pag-i-engage po sa ating community na nagbibigay tayo at nag-share tayo ng knowledge about health and fitness po. Okay, maputol kita. A while ago nabanggit ni Ma'am kanina na Lieutenant Colonel de la Peña, ano ba yan? 17. We have 17 parang regional RPCADUs, ano. With the 17 RPCADUs, we're in here in the national headquarters, we have you, no. Chine-channel nyo rin ba itong mga kaalaman na to doon sa 17 RPCADUs? Actually po ma'am, ngayon po parang kumbaga siniserve pa lang po namin as owned best practice po ng RPCADU NCR. Okay. And then maybe sooner, kapag medyo naging mas successful po yung mga best practice po natin, saka po natin to i-share sa nationwide na po na RPCADUs po natin. Kasi this is quite parang encouraging, ano? Isipin mo naman, 19, 22, 23, all of them meron kayong mga awards. So, ika nga, you serve as an inspiration sa ating mga kapulisan, lalo na higit, no? Yung mga kabataan pa nating pulis ay mai-encourage pang lalo. Go ahead. Yes po, yun po. So ayun po, nag-share tayo ng knowledge about health and fitness. At ang kinagandahan pa po nito, no, sa ating mga kababayan na nanonood po, no, ito pong ginagawa po ng ating PNP Dance Team is in support na rin po sa ating BIDA program or Buhay Ingatan, Drogay Ayawan ng ating DILG Secretary na si Sir Benhur Abalos. Okay, No? i-elaborate mo ngayon ito. Siyempre, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit ito in support with the BIDA program? Yes po. Actually po, no, ito pong BIDA program na to is napakaganda para po, kasi nagkakataon po, no, kapag kami bumibisita sa community, nagtatanong, Sir, after po ng dance fitness namin, hinihingi po namin yung attention ng mga participants namin. Pwede po ba namin mahiram ng kahit 5 minuto ang inyong mga sarili to para makinig po sa amin. Nakikinig po sila at ang lagi namin pinofront, alam niyo po ba ang BIDA program? Pag sinasabi na po namin kaagad na yung Buhay Ingatan, Drogay Ayawan, naku sir, hindi naman po kami mga durugista, sinasabi ng mga mamish. Nakakatuwa, kumbaga parang sa ganong pamamaraan, na ibibigay natin sa kanila or na ihahatid po natin sa kanila kung ano po yung contribution po ng community para po sa BIDA program ng ating mahal na SILG. Sabi nga po natin, ano po yung paano po ito naging relevant sa or in support sa ating BIDA program. Kami po bilang kapulisan, no, ipinapamahagi po natin kung ano po yung maaaring ma-share ng ating community, lalong-lalo na po ng mga magulang. Dahil nga po ang BIDA program is a way kung saan is may iwas natin ang ating mga kabataan sa masamang dulot po ng illegal na droga. Through ano po, education po, i-share natin sa kanila. So, partner, magsalita ka dyan, di ka na kumikibo, partner. Hindi, curious lang ako, sabi nila, i-share nila, partner. Ikaw, aking co-anchor po is also, yung ating, yung unit mo, partner, no? Engage din ito with the community, no? Nabanggit kanina ni Coach Zuniga na
yun nga, yung mga mommies, so on and so forth. So ibig sabihin, yung ating mga kapulisan engage in this activity, lumalabas ito Yes, to mingle with the community. Yes. So hindi lamang yung mga tama nagkakaroon nito ng a sort of an activity, and at the same time a sort of parang Info campaign. bibigay kayo ng informasyon Yes po. na nagagamit nitong una, kung ang ating mga kasama ay ang mga magulang, sila na yung nag-share, and sooner ay nakukumbinsi din nila yung mga bata na mag-engage dito. Yes po. Sabi nga kasi 'di ba, para maiiwas sa anumang pangit na bisyo, kailangan yung mga kabataan ay may pinagkakaabalahan. Yes po. Hindi lamang ang cellphone, Yes. kung hindi yung pati yung kanilang physical na pangangatawan, yun ang moral ay kailangan ay nagigising natin. Partner, ikaw naman. Yes, ma'am. Dito naman po sa Eastern, ginagawa po natin yung BIDA project through Project Ready. Pinapasok po natin, nagka-coordinate po tayo sa mga principals ng mga schools, no? So we conduct lecture about drug awareness program. Also, hindi lang po nalilimit dito, also with the KKDAT, mga advocacy support Yes. group natin. Andyan din po yung suporta nila para sa mga program natin. Once ng KKDAT po kasi, sila na po ang nagpo-prod sa mga Pero, kabataan po. Magtanong, are you being invited o kayo po yung nag-iikot doon sa mga areas at chine-check nyo yung mga areas wherein kailangan nila yung yung mga activities na tulad niyan? Ma'am, actually, mas marami po talang nag-i-invite sa amin. Wow. Yes, actually, ang napakagandang napakagandang balita kasi mismo yung mga eskwelahan ang sumusulat sa amin, ini-invite po kami para dumalaw po sa kanilang mga schools. So tinitake din natin yung opportunity na yun na i-share din yung info campaign natin na in support doon sa BIDA program ng ating DILG, and of course yung ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Okay, pinutol ko lang siya kanina, but I suppose marami pa siyang Apo, nais-share. Go ahead. Yes po ma'am, isa pa rin po na kumbaga isa advocacy natin sa PNP. Kung masasabi ng iba yung grupong ito is pasayaw-sayaw lang po. Actually po, we're not doing this. Hindi naman po wag po tayo mag-alala kasi hindi po naapektuhan po yung aming mga trabaho sa opisina. At the same time, napakaganda po. Kasi para sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung pong ginagawa nila, yun po yung pinaka-role nila for that program. Yes po. So nothing to worry, no? Yes. Dahil ang inaalala ng taong bayan apektado yung seguridad, kasi yun yung laging nakikita. Yes Meron po tayong naka-assign for Assignment. that particular Yes. Yes kasi po. to not totally ma-eradicate yung mga masamang nangyayari, yung pong makabawas is already an accomplishment on the Yes po. part of them. Okay, go ahead. Opo, yun nga po sa ating mga part naman po ng mga estudyante, mga kabataan sa before po kasi ma'am, ang inyong lingkod at ating mga kasama is mga varsity or atleta din po ng mga colleges. Ako po isang cheerleader po So ito pong ginagawa ng ating PNP, napakaganda and very extraordinary sa tingin po ng ating mga kabataan. So ini-inspire din po natin yung mga kabataang atleta, lalong-lalo na po yung mga cheerleaders po na katulad po namin, yung mga hip-hop dancer, yung mga sabi nga po namin lagi kapag kaharap sila, mas mainam pong na mas malulung sila sa bisyo ng pagsasayaw kaysa naman po sa bisyo ng illegal na droga. So sa amin po is talagang sinusuportahan natin yung mga gantong programa at para po makita po ng ating mga kababayan na ang kapulisan po pala ay laging nandyan, hindi lamang po sa aksyon, ganun din po sa mga ganitong mga programa. Okay. Partner. Yes, ma'am. Dito naman po sa Eastern Police District, ma'am, partner, sa pamumuno ng ating district director, mayroon pong pinaplano ng Eastern, So nabanggit nga po to include yung mga kabataan natin. Mayroon po tayong gaganapin na sasabihin ko na mama na isa sa mga program na nabubuo ng Eastern ay yung hihikayatin natin ang mga kabataan na makipag-participate dito sa maaring mangyari na contest po para sa kabataan. Include po dito yung dance, yung sinasabi nga niya, sasayaw. So baka pwede naming ma-invite po si Coach Coach Dennis Dennis na magiging isa sa mga judges ng mga kabataan.
Ito po yung niluluto natin, no? Napakagandang programa ng Eastern Police District, ma'am. Kala ko may tatanong ka kay Coach Dennis eh. Dinaan mo pa sa radyo, iniimbita mo ha. Oh, yes, ma'am. Para hindi makatanggi ha. Apo. Okay, ano naman po ang mga plano ng PKG, no, with the programs, activities? I suppose napakaraming mga programa na nasa isipan ninyo na gusto nyo pang i-lay down. Yes, ma'am. Actually po, busy-busy po tayo ngayon sa ngayong buwan ng Honyo at saka itong papalapit na Hulyo po kasi tayo po sa PKG tayo po yung naatasan na mag-OPR dito sa ating preparation para sa 128th Independence Day celebration. So yan po, magkakaroon po tayo ng mga static display doon po sa Luneta. So yung in charge naman po dito na namumuno para pangasiwaan ito yung ating Operations Management Division ng PKG. Then nitong July po, magkakaroon din po tayo ng celebration ng ating PCR month, yung ating 28th PCR month. So nilalatag na rin po natin, kasama po ang DPCR, kung ano po yung mga gagawin ng ating mga PCR units hanggang sa ating mga PROs po. Then we have also our 31st PKG anniversary sa July 28 din po yan, ma'am. So may mga series of activities din po. Kasama na po dito yung mga community outreach programs natin in collaboration po sa ating TESDA and DSWD and other stakeholders po natin. At syempre, pinaghahandaan din po natin kung ano yung mga activities na gagawin natin sa ating nalalapit na State of the Nation Address or yung ating SONA. Okay. We have 10 minutes before 1 p.m. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, magandang tanghali sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Congratulations sa Eastern Police District, mamaya partner. Ibigay mo naman yung mga previous na naging activities, ano? Lalo-lalo na yung concentration nyo, parang it's a sort of a marriage encounter, no? Nakaka-inspire naman, ano? Na syempre from the very organization of the Philippine National Police, ina-highlight natin, ano? Yung ang pagiging mag-asawa. Through that, mababawasan na ang mga naliligaw ng landas. Tumatawa si engineer, ano? Yung mga suma sa kabilang bahay. Dahil kasabihan na po, gamot sa nakakalimot ay paalaala. Haba-haba man daw ng prosesyon, simbahan pa rin ang tuloy. Partner, Yes, dami ma'am. kong dala, no? Opo. Okay, balikan natin si ma'am. Alam ko may tatanong ka pa kay ma'am eh. Yes po, sa mga gustong makipag-ugnayan sa PKG NCR o sa Krami po, sa pagsasagawa ng mga programa para sa ating kababayan, kanino po silang pwedeng lumapit o sino po ang pwede nilang tawagan, ma'am? Ayan O po. kaya yung mga websites or Yes yung po. mga, go ahead. Yes, ma'am. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapartners natin, yung mga kakampi natin na gusto pong makipag-ugnayan sa aming opisina sa pagsasagawa po ng mga programang community engagements natin, community outreach programs natin, pwede po silang pumunta sa ating opisina sa PKG. Nandun lang po tayo sa loob ng Camp Crame, or pwede po nila tayong i-reach out dyan sa ating Finlash, no? Dyan sa ating screen. Yung ating account po sa FB account natin, yung ating PKG tagapag-ugnay, and syempre yung aming FB account sa RPKado NCR, ito po yung PKG Metro Manila. So, pwede nyo po kaming i-message or pwede po kayong mag-email sa aming email address sa pikajmetromaniila@gmail.com. Or maaari po kayong tumawag sa aming mga hotline number sa isumbong na i-flash po natin kanina. So, yun po. Nanghihingi ka na ng mensahe, nga ba pa ng oras, no?
Okay, anyway, kanina napagtuunan natin ang pansin. Pero bago ko ito itanong kay ma'am, babalik ako kay Coach Suniga, no? Katulad nito, meron kang ano, no? Sa katawan pa lang makikita natin physically fit, no? Talagang siguro patayuin natin, ano? Para yon magsisilbi siyang inspirasyon, ano? Paano niya ginagawa ito na mapangalagaan, no, yung kanyang yung fitness physical, no. Siguro i-share din natin ito para ma-inspire yung iba nating mga kapulisan, lalo na yung mga kabataan, to have a body like you. Okay Go po. ahead. Actually po sa akin naman po is maswerte lang po tayo dahil ito pong pagiging isang fitness coach is nasuportahan din po ng ating Philippine National Police at ito po yung Oh. palagi at regular nating nagagawa kaya na-maintain po natin yung katawan. Pero yung ating pwedeng maging mensahe sa ating mga kapulisan, so naiintindihan po natin ang fitness kung tutuusin po sa sobrang busy at bigat ng trabaho po ng ating kapulisan is nawawala na po yung ating tinatawag na wellness at the same time po yung fitness. Pero ganun pa man po ma'am, sana po ini-encourage po natin yung ating kapulisan na sana Go ahead. pangalagaan po At natin. saka, huwag mong iwawala yun. You have all those things, you have all those accomplishments because God is the center Yes of all po. those things. Go ahead. Opo. So yun po, ini-encourage po natin yung ating kapulisan na kahit po ganun po kabigat ang trabaho na ginagawa natin sa opisina at sa labas po. Sana po yung pangalagaan po sana natin yung ating katawan dahil po ito po yung magsisilbi nating puhunan. Tandaan po natin na kapag nagkasakit po tayo, paano na po tayo magsisilbi sa ating mga kababayan ng maganda at maayos. So sana po pangalagaan po natin ito. Doon po tayo sana sa magandang wellness. Kumbaga yung ating lifestyle, sana po i-include po natin yung good nutrition at the same time po yung fitness. Andito lamang po lang naman po yung ating inyong mga police fitness coaches sa Camp Crame sa RP Cadu NCR. Kung may mga proyekto po kayo or gusto niyo pong bisitahin po kayo ng inyong lingkod, yung inyong mga fitness coaches, imbitahan niyo lamang po kami at kami po inyong agad po namin kayong pupuntahan at tutulungan sa inyong mga programa pagdating po sa health and fitness po. Okay. O, diba? Meron tayong mga life coach partner, no? Meron tayong mga life coaches, lalo na yung spiritual na pangailangan, ano? At ito ay isinishare nyo din sa komunidad. At meron pa tayong yung sa physical fitness, no? Saan ka pa, di ba? Tapos security-wise, we are all secured, no? Because of the presence ng ating mga otoridad. Kaya nga sabi, no, ang bawat bagay o bawat adikain, nagiging matagumpayan pag ito'y pinagtutulungan, pinagkakaisahang maisakatuparan. Partner, Yes, ma'am. alam ko, good speaker ka eh. Okay. Yung tulad ng binanggit ko kanina, nung nakaraan lamang, ay may mga ilan din na isinagawa ang Eastern Police District. Alam mo, we would like to share these things also with you, ma'am. Very active, no? Yung ating EPD with the yung sa marriage partner. Yes, ma'am. Katatapos lang po yung 5th edition ng Marriage Enrichment Seminar na ginanap po sa Feliz, ma'am. Wow, by Wow. edition pala to. More or less 100 couples po ang Yeah. Ano to? Ma'am, ang PKG, ma'am, nagkakandak din kayo ng ganon. Tapos ano ang kinapapalooban? Both of you can answer, ano? Gagawin na kitang guest partner. Hindi, kasi curious lang ako about the what is the contents, no, of the ano tawag nito, marriage. Parang marriage counseling siya. Yes no? po. Kasi there is the couples for Christ, the marriage encounter, wherein parang you're going to stay in one place for almost about 3 days or what for counseling, no? But with the Philippine National Police, parang it's a sort Yes. of parang it's a vow, parang ganon. Yes, Ma'am? ma'am. Actually, ma'am, yung ating mga marriage counseling o yung mga marriage encounter, yung mga couples po natin, sinasagawa po ito nationwide din naman. Basta po meron tayong PCR units in collaboration po sa ating chaplain service kasi sila po yung mga nagbibigay sa atin ng mga pa-seminar or yung mga
trainings po natin, pag-uusap para sa ating mga yung mga marriage couple natin para maka-attend dito no sa ating pa-seminar na to. So maganda ang intention nito para mas maano natin no, mas strengthen natin yung pagsasama ng ating kapulisan kasama yung kanilang kanya-kanyang asawa kasi alam natin na very challenging yung pagiging pulis, maging mapababae or maging mapalalaki na pulis po. Okay, kala nyo, galauna lang kayo, no? Tayo'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng TWBL. Okay, muli pong nagbabalik ang inyong bang lingkod, Flory Gavitan. Kasama ko pa rin ang aking co-anchor, Police Major Darius Agmalio. Siyempre, the man behind, the lingkod ng bayan, Police Colonel Benliner Capili, CDDS, EPD, at siyempre, ang ating pong panauhin, ang PKG under the office of Police Colonel Lou Evangelista. Siyempre, ang ating the action woman, Police Lieutenant Colonel De La Peña, at ang ating fitness expert, no? The expert, the vlogger, the dancer, Coach Dennis Zuniga. Uy, sino nga yun? May iksingan na Zuniga eh. Okay, we have about parang a 10 minutes extension of this because on the 15th no ay hinga natin sila ng mensahe. May mga nais pa, ma'am, baka may mga ongoing programs pa ang PKG no. Take this opportunity na maipahayag natin to sa ating mga kababayan. Yes, ma'am. Actually, meron tayong magandang improvement na makikita sa Kampo Krami ngayon, ma'am. Meron na po tayong na-relaunch po natin yung ating PNP Museum. Wow, Yes po, nakita niyo po siguro yung relaunching niya, no? So meron tayong mga bagong makikita doon, meron na tayong mga holographic display. Discuss mo ngayon yung PNP Museum. mga makikita, no? Yes Pero po. syempre, curiosity ng ating viewers and listeners, paano kami makakarating doon? Ma'am, ano lang po, sumulat lang po kayo or tumawag sa PKG para po ma-schedule kasi marami na po kasing nagpapaschedule, ma'am, yung mga Sino visits. po yung ating mga ine-entertain o ina-accommodate ng mga visitors? Ito po ba ay ika nga mga estudyante, Yes, ma'am. mga curious about the contents of the museum? Sige po. Go. Yes, ma'am. So karamihan po ng mga dumadalaw sa atin sa ating PNP Museum, ma'am, actually yung mga estudyante po talaga. Then yung mga ibang grupo na gustong mamasyal. So pwede lang naman po silang sumulat sa atin sa ating email address po sa omd pkg@gmail.com. I-address nyo lang po sa aming director, Police Colonel Lou F. Evangelista. So para po ma-schedule kayo kasi marami na rin pong nakaschedule sa ngayon na mga visitors po natin sa PNP Museum. Maganda po, ma'am, malaki pong And one ipinagbago. thing, no, i-remind natin, since we are having this program, yung health protocol pa rin, Yes po. Oo, pinapatupad, ma'am. Yes po, kaya po kailangan po nila mag-coordinate in advance para po mabigyan din po sila ng guidelines. Ano ba yung mga dapat na protocols natin na susundin bago po pumunta sa ating PNP Museum. Siguro take this opportunity also discussing the rules and regulations if ever na binigyan sila ng pagkakataon na mabisita ang museum. Sa ngayon, ma'am, hindi ko hawak yung mga rules and regulations ng ating PNP Museum, but of course, ang una muna nating... Yung mga pangunahin. Yes, pangunahin po natin dito. Siyempre po, i-observe natin yung ating health and safety protocols po kasi sa ngayon, ano pa rin, no? Mayroon pa rin po tayong COVID. And of course, pagdating naman po sa ating PNP Museum, meron naman po tayong mga personnel na mag-a-assist sa kanila para po mas papangalagaan natin yung kaligtasan po nila sa mga visits nila sa ating PNP Museum. Okay.
Dito naman sa ating si Coach Dennis Zuniga, ano naman yung pwede mo nga ipaabot, ano? Lalo higit napaka napaka ganda ng iyong mga ginagawa, lalo-lalo na yung you are the fitness ambassador, ano? Sige, you go ahead also. Opo. Paano ka mari-reach out? Paano kayo maiimbita? And who are the people na maaaring mag-reach out sa inyo? Yes po, no. So kung gusto niyo po nga ma-invite po ang inyong lingkod, Coach Dennis Zuniga, at kasama po ang ating PNP Dance and Fitness Team, wag po kayong mag-atibuling mag-message sa aming social media, ang PCADG Metro Manila. And meron din po akong page, yung Coach Dennis Zuniga, no. Shoutout po sa ating mga 143,000 followers ng Coach Dennis Zuniga. And then isa pa po, no, sa karagdagan lang din po, no, kapag nakita niyo po kami na sana po wag po kayo matakot sa amin. Kami po naman ay approachable at ang aming serbisyo is para sa inyo. And then gusto ko lang din pong batiin yung mga nakasalamuha po natin sa Cebu, no, na first time ko pong mag-class sa area po diyan sa Cebu na parang divisoria ang setup. Grabe, nandun po kami sa kalsada na may mga tindang mga gulay, mga tindera po diyan, mga nagtitinda na napasumba po natin or napa-dance fitness po natin dahil po kahapon po. Ibig sabihin, inilagay ito sa market? Yes po. Oho. So community fitness activity po, no. Sabi ko nga po kahit saan po tayo basta willing po ang community na mag-dance fitness, pupuntahan po natin 'yan. And then kahapon din po kasi ma'am, naimbitahan po tayo para maging isang resource speaker sa Cebu para po ma-share po natin yung ating knowledge sa mga professional PE teachers natin nationwide. So at least kahit paano po sa pagiging fitness professional po natin, natutulungan po natin yung mga PE teachers natin po na ma-continue po or magkaroon po sila ng karagdagang knowledge po. Kaya shoutout po sa ating PAYAP, Physical Educators of the Philippines na nagbibigay po ng magandang serbisyo para po sa ating mga professional teachers and fitness coaches po ng ating bansa. Okay, as the pride of PKG, no, itong ating vlogger na to, hindi lang siya pangkaraniwang vlogger, ano? Him being the fitness ambassador, how it is started? Yes ma'am. Bali po, before po kasi during my Pareho pala kami ng lunay. Yes, ma'am. Go ahead. nung college po kasi po, no, naging varsity po ako ng Universidad de Manila. Nasa dugo talaga. Opo. Kumbaga po, yung pagiging cheerleader po, yun po yung nag-build sa akin kung paano po maging disiplinado po. Napakaganda. Kaya nga po ako po, ini-encourage ko po yung mga kabataang Pilipino natin na mas mabuti pong mas ma-expose po sila sa sports at sa kahit na ano pong larangan na kung saan is malilibang sila bukod sa gadgets and social media, mas magandang may sports po. pinagmulan pala, kumibo ka dyan. Ayun po. Kumibo ka dyan. Kasi tatanungin din sana kita how it started. Kaya lang, dumikit ka na naman doon sa pader eh. Kasi syempre, minsan kasi right from the organization itself, right from the Philippine National Police, doon na di-develop partner eh, no? Kaya curious ako on how yung development ng ating si Coach Zuniga is started. So, from the very beginning pala, athletic na siya talaga. Partner, ayaw mo magpakita sa akin, inuhuli na nga kita eh, oh. Hindi mahagip ng Go ahead. We only have about, siguro we have about 5 or 8 minutes na lang, partner. Magtanong ka naman dyan, either of the two. Yung nasa tabi mo, kaliwa mo, kanan mo. Kasi yung isa sinarado mo na usapan, inimbita mo na eh. No? Opo, ma'am. Oo. Kaya may activity ka na naman dun sa bandang kaliwa. Tumito ka naman sa kanan. Go ahead. Yes, ma'am. Tunay nga po na magaling itong speaker po natin na vlogger. Ganon din po kay ma'am. Isa pong napakabuting pagkakataon, ma'am, na nakasama namin kayo. Magpapaalam na. Diba, ma'am? Of course, naimpormahan natin yung mga viewers po natin, lalo-lalo ng mga kapulisan natin. Ito pala yung trabaho ng PKG. May pagkakamali nga ako eh. Sana humingi ako ng isang clip nung nila eh, no? Hindi ko naman alam eh. Isang clip na moving video, no? Opo. Okay, go ahead. And then, sinong gustong magpaturo ng ballroom, na magpapaturo rin ako, ma'am. Invite po namin, contact po natin si Coach Dennis, no?
isa sa mga pinakamagaling na dancer at coach ng mga ating atleta ng sa PNP. We are proud, Yes. 'di ba? Proud ang Philippine National Police because we have these talented mga police officers natin. Okay, so this time partner, may dadagdag ka pa partner kasi hihingan ko ng message both yung ating mga panauhin bago kita pagpaalamin, ano? Kasandal ka kasi ng sandal doon eh. Okay, this time, syempre atin pong taus-puso na pinasasalamatan ang pagbibigay sa atin ng pagkakataon ng butihing opisyal na kasama natin ngayon on behalf of the director ng PICAG, Police Colonel Lou Evangelista, with us. Hinga na po natin siya ng kanyang parting message. The Acting Chief Regional Community Affairs and Development Division, NCR, Police Lieutenant Colonel Nieves A. de la Peña. Yes, ma'am. Unang-una po, gusto ko magpasalamat sa ating lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan program for inviting us, no, para mailatag po natin kung ano po yung ginagawa ng aming unit, ang PICAG, and of course yung ating RPCADO NCR. So sa lahat po ng ating tagapanood at tagapakinig ng ating programa po, patuloy lang po nating suportaan ang ating Philippine National Police, lalong-lalo na po yung ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP. And of course, yung ating BIDA program, Buhay ay Ingatan, Drugay Ayawan ng ating DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. At ipagpatuloy lang po natin yung serbisyong pagkakaisa upang mas mapanitili po natin ang katahimikan at kapayapaan po ng ating bansa. Wow! Siyempre, tulad ng ating nabanggit kanina, sabi nga nila, how to be you. Ating hinga ng kanyang mensahe, ang ating coach, Dennis, si Police Staff Sergeant Neil Dennis D. Zuniga. Yun po. So maraming salamat po sa pag-imbita po sa ating PCADG Metro Manila or Police Community Affairs and Development Group dito po sa inyong programa at kami po'y lubos na natutuwa at sa pamamagitan po ng ating programa po, no, so na ipiflex po natin yung ginagawa po ng ating Philippine National Police sa ating mga kababayan, yung mga programa po na kung saan naman po yung magbe-benefit po yung ating mga community, yung mga tao natin sa komunidad po. No, sana po wag po kayong magsawang sumuporta at tumulong po sa ating pambansang pulisya ng Pilipinas upang sa ganun po is maganda po yung maging resulta po palagi ng mga programa natin at higit sa lahat po ng mga is yung pagsugpo sa kriminalidad at sa illegal na droga. Nawa po'y nandyan po kayo palagi para po suportahan po ang ating Philippine National Police. And isa pa po ma'am, nanonood po pala yung ating mga vloggers, mga content creators po nationwide. So shout out po sa ating mga vloggers po, Luzon, Visayas, Mindanao. And then ito po isa pamumuno din po ng aming presidente na si Moto Ronda Vlog na si Police Staff Sergeant Alas Duhali. Yan. So magandang hapon po sa inyo lahat. And then po sa mga nabibisita po natin, yung mga pinupuntahan po natin regularly sa area ng NCR na pinagtuturuan po natin ng B-Dance Community Fitness Activity po. Shout out po sa inyo lahat at maraming salamat po at kayo po ay nakaantabay at nakasubaybay po sa programa natin ngayon. I-share niyo po ang ating viewing natin ngayon. Please do like, share, and comment po. Wow, talagang vlogger, no? Okay, ilan saglit na lang partner. The action man is viewing with Kanono and Paul Pin at ang lahat ng staff ng CDDS ni CDDS pala at sa lahat po ng ating viewers partner. Yes ma'am, muli po maraming salamat and ito na po, advance Happy Father's Day po sa atin lahat. Uy, binati yung sarili niya. Okay, partner, si ma'am, although nagpaalam ka na, Yes po. sabay nating batiin si Diwata. Ay, hello Ate Pearl! Hi, Diwata! No, ang Diwata Nanonood siya ngayon ng ata. Ma'am Florny. DPCR. Hello, everyone. Hi, Diwata. Ang aking, ika nga, huwag na kami magbubukuhan ng edad, pero sobrang napakabait na kaibigan at hindi nakakalimot sa isang kaibigan.
si Ate Pearl Herminado. Herminado. Siya po si Diwata ng Ng Philippine National Police. Mambatiin ko lang din po yung mga taga DPCR and of course sa lahat po ng PICAG personnel and yung sa ating NCRPO personnel po. Magandang tanghali po sa ating lahat. So congratulations and good luck. More achievement and accomplishment dito sa ating si Police Staff Sergeant Neil Dennis Zuniga, malayo mararating. Sabi nga as the ambassador ng ating fitness, no? Nakakatuwa naman, fitness ambassador. Pag makikita pa lang siya, may encourage na talaga yung ano. Oo naman kasi parang parang yun yung kasabihan yan. Charity begins at home. Parang whatever it is, it has to begin with you. At ang higit sa lahat, everything, sabi nga, everyone is dreaming of having a God-centered life. It's not impossible. Kaya po natin yan. At napakagandang mamuhay na ang nasa gitna ay ang ating may kapal. So once again, thank you very much sa ating technical, kay Engineer Arnold, thank you sa aking pilot, Police Corporal Robin Barameda, kay CDDS, at sa aking co-anchor, syempre sa ating mga panauhin. Again, muli po tayo magkarinigan sa darating pong Martes. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. The preceding program expresses only the